Pati mga makapangyarihang tao sa buong mundo nasangkot din sa ganitong mga kontrobersya. Katulad na lang ni dating US President Bill Clinton. Umaming nagkaroon ng relasyon kay Monica Lewinsky. Ang dating Presidente Joseph Estrada, bukas na libro ang pagkakaroon niya ng kaugnayan sa iba't ibang mga babae. Medyo pangkaraniwan na rin ang ganitong mga iskandalo. Ay, bili ka na! Si June, kayod kalabaw sa kanyang tatlo-tatlong sideline. Kinakailangan niya raw kasing magsipag. Dahil ang kanyang binubuhay, hindi lang iisang pamilya, kundi tatlo. Paangat ko ng basahan sa mga... Sa mata pa lang daw, nakaakit na sila eh. Siyempre lalaki naman ako. Kasi talagang sa apel, may potensyal. Tapos macho tayo. Maganda magdala ng damit. Kaya naakit din siguro sila sa ganung sistema. Hindi lang yan, magkakasama sa iisang bubong ang tatlo niyang asawa at ang 7 niyang anak. Dahil sa nahirapan na rin ako sa transportation ko eh. Isang oras ako dito, after 1 hour, lilipat naman ako sa kabila. After 1 hour, lilipat naman ako sa kabila. Magasto sa gasolina. At pagod na ako. Hindi na ako makaka-score sa pagod eh. Kaya isip ko na ako eh, pagkaisahin ko na lang ito at magsama-sama na lang sa isang bubong eh. Para bawat isa, binigyan kong kanya-kanyang kwarto at hahakbang na lang ako. Isang hakbang na lang, liligaya na ako. Diba? Sina Nenita, Marieta at Erminia. Katunayan, bawat isa raw sa kanila may nakatokang gawaing bahay. Sa panahon at labing-labing ni Mister, paano kaya sila naghahati? Tanggapin mo yan at yan ay para sa'yo. Ano na lang siya, gumagawa siguro siya ng sekreto na lang niya yun. Sekreto na lang niya. Unahin muna natin ang bayaran sa eskwelahan para ang mga bata makapag-aral ng mabuti. Pantay-pantay rin daw ang atensyon at sustentong ibinibigay ni June sa kanila para wala raw nakakalamang. Mabating to 200 kayo. 200, yung project ng anak mo ha. Oh, Nanet, yung project na ng anak mo. 150 ang kay Laling, 50 lang matira. Amy, ganun ka rin Amy. Yung project ng anak mo, unahin nyo na muna. Tapos ngayon, yung matitira dyan sa pera ninyo, pagsamasamahin ninyo para makabili tayong bigas at ulam. Wala tayong magagawa kahit ano chismis nila. Ang halaga, hindi naman kami nanghinang kinakakainin namin para kumain kami. Kami nang hingi sa kapitbahay na, ganito, hindi naman. Talaga nagsisikap kami ng para sa amin. Para sa mga misis at anak ni June, hindi raw sila tatlong magkakaibang pamilya, kundi isang buong happy family. Hindi po kami nagalit dahil masaya po kami. Dahil nadagdagan pa po kami. Ngunit ayon sa pag-aaral ng National Commission on the Role of Filipino Women noong taong 2003, hindi lang daw mga lalaki ngayon ang nagluloko. Katunayan, 2 raw sa 10 mga babae ang nangangaliwa sa kanilang mga mister. Pero mas malaki pa rin ang hindi hamak ang porsyento ng mga lalaking nangangaliwa. 4 sa bawat 10 lalaking Pinoy. Kasama sa mga nabibiktima ng ganitong sitwasyon, si Mirna, hindi rin niya tunay na pangalan. Ang masaklap pa rito, ipinagpalit daw siya ng kanyang mister, hindi sa isang babae, kundi sa isang bading. Nahuli ko sila, nagkahalikan. Tapos nahuli nung anak kong panganay, Mama, bakit si Papa merong kasama? Saan? Doon sa tindahan. Yung nakita ko nga, totoo nga yung sinabi ng anak ko. Nasaktan ako, iyak ako ng iyak. Ngayon, mag-isang tumatayong magulang si Mirna sa 2 nilang anak at sa 8 buwang gulang pa lang na nasa kanyang sinapupunan. Ang mga anak ni Mirna, masama pa rin daw ang loob sa kanilang ama. Masakit po dahil iniwanan niya po si Mama. Tapos po sa akin po, para po nahiya ako sa kanya kasi,
imbis na kahit sa babae na lang ipagpapalit niya, isa bakla pa po. Kakahiya po talaga nun. Ayon sa Senate Bill 1363 o Marital Infidelity Bill, maaring kasuhan ang asawang nagtataksil. At kapag napatunayang nagkasala ang asawa, maaari itong makulong ng 2 hanggang 12 taon. Do what you should do. What is your role? So, for example, yung marami kang anak. Ang mga anak na yan, asikasuhin mo pa rin. Pwedeng umiiyak ka ng dugo, lumuluha ka talaga ng dugo in doing that. Pero pagtiyaga ang gawin, kasi with that, may awa ang Diyos, babalikan at babalikan ka. So, ehemplo ka ng mga bata na ikaw ay isang matatag na nanay. Si Mercedes, taon daw ang binilang bago niya natanggap na ipinagpalit siya ng kanyang mister sa kulasisi nito. At masakit para sa kanyang nangyari dahil paulit-ulit daw niyang nahuhuli sa akto ang pagtataksil ng kanyang mister hanggang sa napuno na siya. No, you better go. So, talagang nag-decision ako. Nakipaghiwalay ako. Matapos ang tila wala raw katapusang pagluha, isinubsob na lang ni Mercedes ang sarili sa pagtatrabaho. Kapag na-accept mo na kasi yung sitwasyon, then you can go forward. Importante na kapag natuto ka na, natanggap mo na, kailangan mag-move on ka. Hindi dapat umiinog ang iyong kaligayahan sa isang tao. Dapat, kasi kapag nag-get over mo na at natanggap mo na, magiging buo ka uli . Pero hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Alin nga ba talaga ang nauna? Ang totoong buhay o ang telebisyon? Alin ang gumaya kanino? Ang kwento-kwento, bakit nagkakatotoo? O sadya nga bang ang palabas, hangul lang talaga sa totoong buhay?